Nagsimula ang pelikula kay Stephen Arthur Younger, isang Amerikano at dating Delta Force operator na kilala bilang Yusuf. Makikitang paulit-ulit siyang nagre-record ng kanyang sarili sa videotape hanggang sa matapos niya ito. Samantala, araw ng Martes sa Los Angeles FBI Field Office, makikita si Brody, ang Head Investigation Group, na sinenyasan ang kanyang mga kasama. Sinusuri ng kanilang team ang data na kanilang nakolekta sa mga taong kahina-hinala. Maya-maya pa ay nanghingi ng update si Brody sa isang miyembro nito. Sinabi nito na may tumawag sa kanila na isang flight school. Ayon dito, may nag-i-inquire sa kanilang eskwelahan na tunog Arabiano at gustong-gusto nitong kumuha ng flight lesson. Hindi naman nasiyahan si Brody sa kanyang mga nalaman at sa resulta ng mga investigasyon. Maya-maya isang agent ang lumapit kay Brody at ipinaliwanag nito ang mga file na natanggap nila mula sa CIA. At nakakita sila ng isang bagay na nakapukaw sa kanilang atensyon. Ito ay isang lalaking nagngangalang Henry. Subalit lahat ng bagay tungkol kay Henry ay classified, ngunit bigla siyang napaisip nang malaman niya na ang asawa nito ay isang Bosnian at nasangkot sa kaduda-dudang aktibidad. Samantala, sa bahay naman ng Humphreys, makikita ang mag-asawa na parehong maingat, kaya't nag-install sila ng mga CCTV cameras sa buong bahay. Sa kabilang banda, lahat ng mga news outlet, TV man o radyo, binabalita ang tungkol kay Yusuf na di umano'y binaril ang isang pulis at kinidnap ang dalawang bata. Hindi agad na i-report ang kaso ni Yusuf sa FBI, kaya't huli na nang maalaman nila ito. Kaya't nang makita ito ni Brody sa television, sinabi niya na pamilyar ang taong ito sa kanya at nakita niya na nakalista ito sa kanilang pinboard at isa sa kanilang pinaghihinalaan. Iniutos agad ni Brody na ilabas ang kanyang file at kanilang siniyasat. Nakita nila na wala itong bad record at naglingkod ito sa US Army, ngunit ang kanyang military file ay classified. Maya-maya ay dumating ang superior ni Brody na si Jack at nagbigay ito ng order na lahat ng suspect na kanilang makukuha ay kailangang maimbestigahang mabuti. Dagdag pa nito na kailangan ng kumilos ng lahat upang imbestigahan ang kaso ni Yusuf. Nagtataka man sa nangyayari, sumang-ayon na din si Brody at sinabi na lamang nito na wala silang sapat na tauhan para gawin ito. Nag-alok naman si Jack na bigyan siya ng marami pang mga tao at hindi na muling nagbigay pa ng iba pang mga detalye. Samantala, sa bahay ng mag-asawang Humphreys, makikitang nasa labas ng pinto ang dalawang FBI agent. Pakay nito ay imbestigahan ang mag-asawa. Nang makita ito ni Henry, mabilis na tinawagan niya ang kanyang kakilala sa CIA na si Charles at sinabi dito ang tungkol sa dalawang FBI agent na nasa harap ng kanyang gate. Dagdag pa nito na i-relocate ang kanyang pamilya sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay binaba ang telepono at kumuha ng baril para sa kanilang proteksyon. Tinawagan agad ni Charles Brody sa personal nitong numero at sinabi na pabalikin kaagad ang kanyang mga FBI agent. Sa mga oras na iyon, hindi naman sinasadyang na-leak ang CIA file ni Henry sa FBI at dito nalaman nila na armado ito at lubhang mapanganib. Agad nilang kinontak ang dalawang agent upang pabalikin, ngunit walang tugon mula sa mga ito, kaya't nagpadala muli si Brody ng isa pang team para imbestigahan ang bahay ni Henry. Pagdating ng mga ito sa lugar ni Henry, nakita nila ang sasakyan ng dalawang agent na walang laman, kung kaya maingat silang lumapit sa bahay nito. Inaasahan na ni Henry ang kanilang pagdating, kaya't nung makalapit na mga ito at makita ang kanilang FBI badge, sinikap ni Henry na lutasin ang sitwasyon ng mapayapa. Samantala, ang dalawang agent na nauna kanina ay makikitang payapang nakatali sa upuan. Gayunpaman, tinampot nila si Henry at sinama sa kanilang opisina upang tanungin sa ilang detalye. Sa opisina, habang iniimbestigahan si Henry, mayabang ang mga kilos nito at tinawag silang mga mangmang dahil sa kawalan nila ng ideya sa kanilang ginagawa. Nang tanungin naman siya ng kanyang tunay na pangalan, sinabi ni Henry sa kanila na tawagin na lamang siya bilang H. Maya-maya pa ay dumating sina Charles at Jack sa silid at pinatigil ang interrogation. Sinabi ng mga ito na si H ay nasa ilalim ng proteksyon. Nagulat ang lahat ng FBI agent sa kanilang nalaman. Humingi naman ng tulong si Jack kay Brody para sa isang classified mission at pumayag naman ito. Araw ng Miyerkules, ang mga FBI agent ay pinatawag sa isang abandonadong pasalidad na ginawang black site na pinamamahalaan ng mga military.
Pagpasok sa loob, tinanggap sila ni General Paulson na siyang in charge sa mission na iyon. Nandoon din sina Charles at H. Nakakuha pang magbiro nito tungkol sa kanilang pagiging independent contractor. Ilang sandali pa ay ipinakita ni Jack ang kompletong tape ni Yusuf kung saan nagbanta itong magpapasabog ng 3 nuclear blast sa iba't ibang lungsod ng US kung hindi matutugunan ang kanyang mga kahilingan. Ang mga bomba ay nakatakdang sumabog sa loob ng 2 araw. Ito ay araw ng Biyernes. Sinabi ni Paulson na si Yusuf ay nagtrabaho bilang isang nuclear specialist sa Iraq at ang banta nito ay 100% totoo at sa kasalukuyan hindi pa din nililinaw nito ang mga hinihingi niya at sa huli ibinunyag ng militar na nasa kustodiya nila si Yusuf sa loob ng 24 na oras. Habang papunta sila kay Yusuf para makita ito ng personal, ipinaliwanag ni Paulson na nahuli nila ito sa isang shopping mall at ang hinala nila ay sinadya nitong magpahuli. Nakita nila na pinapahirapan si Yusuf sa pamamagitan ng malamig na tubig habang nasa malamig na aircon at hindi pagpapatulog at iba pa. Gayunpaman sa palagay ni H na isang special interrogator, lahat ng kanilang ginagawa ay walang silbi kaya't ang kanyang unang ginawa para patunayan ang kanyang punto ay kumuha ng malaki at matigas na bagay. Sa halip na ipalo ito kay Yusuf ay paulit-ulit niyang hinampas ang military na nag-interrogate sa kanya. Sa pilitang inawat at inalis naman si Henry mula sa chamber. Maya-maya'y pumasok si Brody at gumanap na mabait na pulis. Pinatay nito ang aircon at pinatuyo si Yusuf. Tinanong nito si Yusuf upang bigyan siya ng impormasyon at para makakilos. Ngunit sinabi lang nito na masyado pang maaga para dito at pagkatapos ay pasimpleng tinignan nito ang oras sa kanyang relo habang siya ay pinupunasan ng towel. Maya-maya pa ay pinalabas na ni Paulson si Brody sa silid. Kinumpronta naman nito si Jack na ang lahat ng ito ay labag sa batas at malamang na hindi epektibo. Pinaalala naman ni Jack na sila'y inutusan upang tulungan ng militar at dapat itong sundin. Ilang sandali pa ay tinanong ni Brody si Henry tungkol sa nangyari sa silid. Sinabi nito na ang taktika ng militar ay hindi huubra kay Yusuf dahil siya ay isang dating sundalo na sinanay upang makayanan ang ganoong uri ng interogasyon. Maya-maya pa ay pumasok sina Charles at Paulson at humingi ng tulong kay Henry sa pag-i-interrogate at sinabi pa na kailangan niya makisama sa iba. Subalit hindi sumang-ayon dito si H at mas gustong magtrabaho na mag-isa kasama ang kanyang napiling partner. Sa mga sandaling iyon, nagkainitan sina Paulson at Henry kaya binanggit ni Paulson na hindi si Henry ang in charge sa misyon na ito. Ngunit sumagot naman si Henry at sinabi niya na tatratuhin mo ako na may paggalang. Sa mga oras na iyon, lumabas ang pinakamataas na opisyal at pumasok ito sa silid. Sinabi nitong ibigay kay Henry ang gusto nito. Ilang sandali pa, inutusan ni Henry ang lahat ng tauhan na umalis. Kinuha niya ang kanyang kagamitan at hiniling kay Charlie na tawagan ng kanyang asawa at ipagluto siya ng kanyang paboritong pagkain. Sa pagkakataon na iyon, mabilis na ipinakita ni Henry kung ano ang kaya niya. Tinanong niya si Yusuf kung nasaan ang 3 bomba. Ngunit pagkatapos na hindi makatanggap ng sagot, walang emosyon niyang pinutol ang isa sa mga daliri ni Yusuf gamit ang palakol. Sa tindi ng takot na naramdaman nila, sinubukan ng mga militar at ni Brody na pahintuhin si Henry sa ginagawa nito. Ngunit nilinaw ng pinakamataas na opisyal na ang posibleng mangyaring trahedya na kahihinatnan ng lahat ay nangangailangan ng matinding paraan ng interogasyon na tulad nito. At ipinagpatuloy nga ni Henry ang interogasyon. Pagkatapos ay naglagay sila ng plastic bag sa ibabaw ng ulo ni Yusuf at pinutasan ni H ng isang maliit na butas para dito makahinga. Kumuha siya ng kutsilyo at sinabi dito na siya ang kanyang pinakamasamang bangungot habang sinisimulan niyang putulin ang mga bahagi ng kanyang katawan. Samantala, sinubukan namang makiusap ni Brody kay Paulson ngunit sinabihan lang sila nito na magpatuloy. Hindi naman matanggap ni Brody ang ilegal na paraan ng pagpapahirap dito kaya't umalis siya ng silid. Muli niyang sinubukang kausapin si Jack at sinabi dito na ang lahat ng ginagawa nila ay labag sa konstitusyon. Ngunit saad naman ni Jack, hindi magkakaroon ng konstitusyon kung sasabog ang mga bomba kaya't walang nagawa muli si Brody para pigilan ang mga ito. Pagkatapos makikitang kinakalma ni Brody ang sarili sa banyo nang pumasok si H para maghugas. Nakahanap ng pagkakataon si Brody na ipahayag kay H ang kanyang pagkadismaya sa kanyang mga pamamaraan at dagdag nito na
na ang pisikal na pananakit ay hindi magiging epektibo. Para lang mapagbigyan, inalok siya ni H na magtulungan at magpalitan silang dalawa. Si Brody ang magtatanong at siya ang magpapahirap. Pumayag naman ito pagkatapos ay pumasok si Brody sa silid ni Yusuf. Pinagpahinga niya si Yusuf at sinabi nito na hindi titigil si H na pahirapan siya. Sagot naman ni Yusuf na handa na siya para dito. Ibig sabihin lamang na alam na niya ang mangyayari at pinaghandaan niya na ito sa loob ng matagal na panahon. Pagkatapos ay sinubukan ni Brody na gamitin ng kanyang pamilya laban sa kanya, ang kanyang asawa at mga anak. Hindi ito gumana at sinabi nito na mayroon pa silang 2 araw para sumang-ayon sa kanyang mga kahilingan na hindi niya pa naman sinasabi. Sinabi din nito na sasabihin niya kinabukasan ang kanyang mga kahilingan. Maya-maya pa ay bumalik na si H bilang isang masamang pulis. At sa pagsapit ng gabi, hindi niya inahayahang matulog ito kahit na isang pikit man lang dahil sinabi niya dito na sisirain niya ito. Dagdag pa niya na ang bawat tao ay may isang bagay na kasinungalingang itinatago sa kanyang sarili. Ngumisi lamang si Yusuf at dito napikon si Henry. Pagsapit ng Webes, nagsimula na si H sa paggamit ng electric shock. Ilang sandali pa ay dumating ang kanyang asawa sa facility dahil sa kanyang kahilingan at pinabantayan muna kay Brody si Yusuf. Ibinigay ni H ang controller kay Brody para kung sakaling makatulog si Yusuf ay gisingin niya ito sa pamamagitan ng pagpindot ng green button dahil kung tuluyan itong makatulog ay mamamatay si Yusuf. Ngunit hindi ito kinuha ni Brody. Lumipas ang ilang sandali nang makatulog si Yusuf. Ginamit nila ang electric shock dito, ngunit naalarma sila nang hindi gumana ang makina nito at ayaw nang mamatay. Ilang minuto pa ang lumipas nang nagawa nilang i-turn off ito sa tamang oras. Samantala, makikitang nag-e-enjoy si Henry kasama ang kanyang asawa. Maya-maya ay makikitang papalapit dito si Brody at kinumpronta siya dahil sa nasirang machine. Kinumpirma naman ito ni H na sadyang sinira niya ito para hindi gumana ang makina at para mailigtas nila si Yusuf at makaramdam ng false hope. Samantala, nagpatuloy ang pag-iimbestiga ng mga FBI kung saan maaaring inilagay ang mga bomba. Sinubukan din nilang hanapin ang pamilya ni Yusuf at sa mga oras ding iyon ay malapit na nila itong matagpuan. Hinala naman nila na ang isang bomba ay tiyak na nakatanim sa lugar ng Los Angeles. Sa ibang eksena, si Yusuf ay halatang pagod na habang naninikip ang kanyang leeg sa sakit. Hiniling ni HK Brody na i-massage ang likod ni Yusuf habang nagpapatugtog siya ng isang nakaka-relax na musika. Maya-maya ay nagkwento si H sa mahinaong boses tungkol sa kanyang asawa at kung ano ang ginawa nila sa boss niya. Ikinuwento niya na ipinanganak ang kanyang mga anak na premature at pagkatapos nun ay nagtanong siya tungkol sa mga anak din nito. Dito bumigay si Yusuf dahil sa pagkakaalala niya sa kanyang mga anak. Nakakuha naman si Henry ng pahiwatig upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapahirap. Nakiusap naman si Yusuf sa kanya na huminto na at sumigaw ito na magsasalita na. At sa pagkakataon na iyon, sinabi nito ang kanyang mga kahilingan. Una, gusto niyang ihayag ng Pangulo ng United States ang pagpapatigil sa pagsuporta sa mga puppet na pamahalaan at diktatura sa Islam na mga bansa. At pangalawa, ang pag-alis ng mga tropang Amerikano mula sa lahat ng bansang Islam. Sa kanilang mga narinig, pare-parehong ng problema ang grupo sa pahayag ni Yusuf. Hindi nila tinanggap ang posibilidad na matugunan ang kanyang mga kahilingan, lalo na mayroong polisiya ang US government na hindi sila pwedeng makipagnegosasyon sa mga terorista. Samantala, sinikap naman ni Brody na makakausap muli si Yusuf, ngunit sinabi nito na hindi na siya magsasalita hanggat hindi nagagawa ang kanyang kondisyon. Nagpatuloy naman si H sa kanyang pagpapahirap dito. Sa kabilang banda, nakakuha ang FBI ng isang footage mula sa mall. Makikita dito si Yusuf na nakatayo doon sa loob ng 23 minuto habang naghihintay na mahuli siya. Sa nasabing footage, nagkaroon ng pagtatalo ang mga opisyal. Giniit naman ni Paulson na ang lahat ng ito ay maaaring isang kalokohan lamang at walang tunay na bomba. Maya-maya pumasok si Brody sa silid at pinalitan si H. Inakusahan niya si Yusuf ng peking pagbabanta ng pagsabog upang makagawa lamang siya ng pahayag tungkol sa moral na katangian ng US bilang isang bansa.
Ilang sandali pa ay bumigay na si Yusuf at inamin na wala talaga siyang mga bombang itinanim, wala siyang nuclear material at ang mga bomba ay mga empty shell. Upang patunayan ito, maibinulong siya kay Brody na isang address. Agad namang ipinadala ng grupo ang isang team para makita at mapatunayan ito. Samantala, si Brody ay hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Yusuf na peking bomba dahil sinabi nito noong umpisa pa lamang ay may mangyayari sa araw na iyon. Sa kabilang panig, nahanap naman ng team ang isang silid na tumutugma sa isang eksena mula sa videotape na kanilang napanood. At nakakita sila ng ebidensya sa may parting bubong. Dahan-dahang inalis ng isang sundalo ang isang larawan ni Yusuf mula sa isang dekuryenteng switch na nag-trigger ng isang napakalaking C4 explosion sa isang kalapit na shopping mall na makikita mula sa kanilang gusaling kinaroroonan. Galit na galit si Brody kay Yusuf para sa mga walang malay na buhay na namatay. Bumalik siya sa chamber at pinagbantaan ito gamit ang isang scalpel at iginihit na sabihin sa kanya kung nasaan ang mga bomba. Si Yusuf na mga sandaling iyon ay nagpapahinga at hindi natatakot kay Brody. Binigyang katwiran niya ang pagkamatay sa mall sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga Amerikano ay pumapatay ng mas maraming tao araw-araw. Sinabi din nito na hindi siya duwag at hinayaan niya ang kanyang sarili na mahuli nang sa gayon makakaharap niya ang mga taong umaapi sa kanila. Sa araw ng Biyernes, dumating ang isang impormasyon na si Yusuf ay gumamit ng isang parking ticket sa Dallas na trace ang address sa isang bodega kung saan nakakita sila ng bomba. Lumalabas na ito ay isang totoong nuclear bomb na nakatakdang sumabog sa tanghali ding iyon sa loob ng 3 oras at sa mga oras na iyon, imposible nang mahanap pa ang 2 bomba sa loob lamang ng 2 oras. Kaya ipinagpatuloy nila ang ginagawa nilang pagpapahirap kay Yusuf. Samantala, nauubusan na din ng pag-asa si Henry. Pakiramdam niya matatalo siya sa pagkakataon na iyon, subalit hindi siya maaaring panghinaan at sumuko. Bumalik si H sa silid at tinanggal ang piring mula kay Yusuf. Ngumiti ito at kumindat pa sa kanya. Naasahan na rin ni Yusuf na pahihirapan siya. Samantala, natagpuan na ng FBI ang asawa ni Yusuf. Sinabi nito na hindi siya magsasalita hanggat hindi niya nakikita ang kanyang mga anak. Binantaan naman siya ni Brody na makukulong sa bilangguan kung hindi siya makikisama. Ibinungkahay naman ni H na gamitin ang asawa ni Yusuf laban sa kanya at ilang sandali pa ay dinala nga ito sa harap ni Yusuf. Ang simpleng pakikipag-usap nito kay Yusuf ay hindi gumagana kaya nagbanta si H na sasaktan ito sa harap niya. Pinigilan naman siya ni Brody at inutusan ng mga sundalo na kunin ang asawa ni Yusuf sa silid at ilayo kay H. Dahil sa tumitinding desperasyon, hiniwa ni H ang lalamunan ng babae at namatay sa harap ni Yusuf. Ilang sandali pa, kinausap naman si H ng matataas na opisyal. Sinabi ng mga ito na sa bawat lungsod, ang mga opisyal ng pamahalaan at ang kanilang mga pamilya ay inilikas na sa mga nuclear shelter. Wala na siyang oras at dapat niyang tapusin ang kanyang sinimulan. Bumalik si H sa silid at lumapit kay Yusuf. Sinabi niya dito na siya ay mamamatay din sa araw na iyon na walang mga limitasyon at siya ay otorisadong gawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang makakuha ng impormasyon. Lumabas sandali si H para huminga ng malalim at uminom ng tubig. Lumapit si Brody dito at sinabi sa kanya na wala ng oras para gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Sa mga sandaling iyon, sinabihan ni H ang mga sundalo na kunin ang 2 anak ni Yusuf. Noong una ay ayaw nilang itamay ang mga bata, ngunit pinahintulutan siya ng mataas na opisyal. Sa labas, habang hindi sila naririnig ni Yusuf, tiniyak niya sa lahat na hindi niya sasaktan ang mga bata. Ipinaalam at ipinaalala din ni Brody kay H na kung may gagawin siyang hindi maganda sa mga bata, personal niyang sasaksiyan ang pagkamatay nito. Maya-maya pa ay dinala na ang mga anak ni Yusuf sa harap ng chamber at sinabi ni H kay Yusuf na sasaktan niya ang mga ito kung hindi niya ibubunyag ang mga lokasyon ng mga bomba. At sa wakas ay sumuko na ito at nagbigay ito ng 3 address, isa sa New York, isa sa Los Angeles at isa sa Dallas. Gayunpaman, hindi tumigil si H sa kanyang ginagawa. Sinabi niya dito na mayroong isa pang bomba na itinatago si Yusuf. Tinanong ni H si Yusuf kung mayroong pang 4 na bomba, ngunit itinanggi ito ni Yusuf.
Samantala, ang iba ay desperado ng palayain ng mga bata mula kay H kaya't sapilitang pumasok sila sa silid at kinuha ito. Karoon ng pagtatalo ang mga opisyal. Ang pinupunto ni Henry ay ang dami ng nawawalang nuclear material na posibleng nasa pag-aari ni Yusuf na kanyang itinanim. Iginiit din niya na hindi umamin si Yusuf na may ika-4 na bomba na pinaniniwalaan niyang nag-e-existed sa mga sandaling iyon. Sinabi din niya na ang lahat ng ginawa ni Yusuf at ang nangyayari sa kasalukuyan ay planadong mabuti. Hiniling naman ng pinakamataas na opisyal na ibalik ang mga bata sa karagdagang pagtatanong. Iniisip naman ni H at tinanong sa kanyang sarili na magagawa pa ba niya ang kanyang dapat gawin. Sa pagkakataong iyon, binigyan muli siya ng pahintulot na gawin ang nais niya. Hiniling naman ni H kay Brody na siya mismo ang kumuha at magbalik sa mga bata sa loob ng chamber. Sinabi din nito na minsan kailangan niyang gawin ang isang mapusok na desisyon na labag sa kanyang pagiging disente at kagandahang asal upang makamit ang isang bagay na makakabuti para sa lahat. Nang tumanggi si Brody na kunin ng mga bata, tinanggal ni Henry ang pagkakagapos ni Yusuf at sarkastiko nitong pinalaya ang terorista. Binunot naman ng pinakamataas na opisyal ang kanyang baril at itinutok ito kay H. Pinilit siyang gawin at tapusin ang inuutos sa kanya. Nakakuha naman ng pagkakataon si Yusuf at inagaw nito ang baril ng pinakamataas na opisyal. Sabay sabi nito kay Brody na siya na ang bahala at alagaan ng kanyang mga anak. Kasabay nun ay ang pagputok ng baril sa kanyang sarili. Agad na umalis si Brody sa gusali kasama ang mga anak ni Yusuf. Matagumpay naman na nahanap ng mga FBI ang lokasyon ng 3 bomba at mabilis nilang naidipyo sa mga ito sa tamang oras. Sa kasamaang palad, tama si Henry, may pang-4 na bomba na nag-e-exist at sa puntong iyon, ang pagiging disente ni Brody ay nagbuwis ng milyong-milyong buhay sa kanila. Anong masasabi mo kaibigan sa pelikulang ito? Sino sa tingin mo ang tama sa dalawa? Si Brody ba o si H? Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang video na ito. Kung magkagayon ay paki-like naman at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Muli maraming salamat.